on the part of the Nueva Ecija nga po, nakausap na rin po nila yung kapatid po mismo ng biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Sumakay ng bus sa Bayongbong, Nueva Vizcaya ang dalawang lalaking ito. Subalit pagdating sa bahagi ng Caranglan, Nueva Ecija, pumarang mga ito para bumaba ng bus. Ngunit bago tuluyang bumaba, binaril ng mga suspect ng 6 na beses ang dalawang pasahero. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang mga biktima ay mag-live-in partner na mula sa Kawayan Isabela at patungo sana sa Tarlac. Sinabi ni Colonel Fajardo, nagsasagawa na ng backtracking ng CCTV ang mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunmen. May tinitignan po sila ng mga ilan po nating mga posibleng persons of interest dahil di umano bago po nangyari itong insidente na ito ay may nakaalitan itong biktima natin, particularly yung biktima po nating babae. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na kinasuhan ng babaeng biktima ang anak nito ng carnapping matapos tangayin umano ang kanyang sasakyan. Isa ito sa tinitignan po natin na posible na maaring may motibo po dahil bago nga po nangyari itong insidente na ito ay merong alitan nga po itong biktima sa kanyang anak po na kinasuhan po niya ito at in fact nakablatter po ito at on bail lamang po itong kanyang anak. Base sa CCTV footage, mistulang planado ang pamamaril at bihasa ang mga suspect. Kaya naman, pinag-aaralan na ng PNP na muling ibalik ang paglalagay ng mga bus marshals. Kung po pwede po natin na ibalik yan as part ng ating police intervention na maglagay po tayo ng mga bus marshals, particularly yung sa mga bus po na nagbabiyahe po ng malayuan po. Ang babaeng biktima ay nasa 60 taong gulang habang nasa 55 taong gulang naman ang lalaking live-in partner nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan po natin ang panayam sa pulis kaugnay sa viral na video ng dalawang pasahero malapit ng binaril habang nasa bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Narito si Police Major Ray Ian Agliam, hepe ng Caranglan, Nueva Ecija Municipal Police Station. Magandang umaga po muli, Major. Ay, good morning po, Igan. Ayan, malinaw na po. Unahin ko lang po, ano pong relasyon ng dalawang biktima? Live-in partner po ito, yung biktima po. Ano pong negosyo nila, Major? Yung babae po is medyo maluwang po ang saka dyan sa Kawayan, and then dati po siyang may palay buying station, may mga paupahan din po. Yung lalaki naman po ay may negosyo sa related sa bakery po. Bakery. Yung pangyayari po, kasi magkaibang lugar po sumakay itong dalawa, ito ba'y sabi nga napagtripan lang o planado po, Major? Sa amin pong assessment, ito po ay planado. Planado. Nakausap nyo na ho ba yung pamilya ng mga biktima kung may pagbabantaho sa buhay nila? Yan po yung tinitingnan nating motibo. Nakausap naman na po natin yung both parties ng yung sa babae at sa lalaki. Opo. May nakuha na rin po tayo affidavit yung sa kapatid ng babae. Ano pong kwento? Yun po yung inaano ng investigasyon po ngayon. Opo. So personal ho ba ito o negosyo? Mukhang personal po. Personal. Opo. Yung hot pursuit po sa dalawang suspect, nagpapatuloy po, Major? Ano na po tayo kahapon ng hot pursuit. Kasi ito po yung mga suspect po ay bumaba sa bus, then nag-traverse po sila sa ilog, then umakyat po ng bundok. Oh. May mga eyewitness po tayo na, may account po tayo na cited po na umakyat ng bundok yung dalawang suspect. Meron ho ba tayo nakikitang pananagutan sa bus company dahil nakasakay po ang mga pasaherong may armas?
Siguro po, para sa akin po, hindi po nila napansin kasi naka-concealed po ng maayos po siguro yung mga weapon nung mga assailant po. Ito sila ba'y hard killer o meron pong ilang mga comment na parang uniformado daw ho yung suot nila eh? Opo, actually naka-camouflage po na short itong mga siguro po nag-disguise lang ito pero para i-evade po yung maraming checkpoint sa mga kalsada po natin. May theory po kami na ito po ay plan B na nung assassination do sa dalawa. Kasi Plan B? Po, parang plan B na po nila ito. Kasi meron po sasakyan itong yung mga biktima. Opo. Pinagtataka po namin bakit po sila nag-commute at paano nasundan. Yun po iaalamin po namin. Magbabacktracking po kami. So talaga hong may impormasyon na sila po'y papatayin talaga? Meron po may pagpapangka po, may po dun sa babae, may pagbabanta. Doon sa babae po. Panawagan po sa publiko na baka may nalalaman sila dito at makatulong sa resolusyon ng krimen. Go ahead po, Major Agliam. Yun po, sa lahat po ng ating mga kababayan ito po sa ating bansa na makakakilala dito sa mga suspect. Baka ito yung inyong kakilala. Sana po matulungan nyo kami para mabigyan ng katarungan yung nangyari po sa dalawang biktima. Habol ko lang po, yung dati bang asawa, person of interest din? Sa ngayon po, hindi po namin kinukonsider na person of interest yung dating asawa. Maraming salamat po. Ingat po kay Police Major Ray Ian Agliam, Hepe ng Caranglan, Nueva Ecija. Ingat po. Thank you po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Walang habas na pinagbabaril sa ulo ang dalawang pasahero ng bus habang bumabiyahe sa Nueva Ecija. Ang brutal na pagpatay nakuhanan pa ng video. Kabilang sa posibleng person of interest ang mismong anak ng babaeng pinatay. Live mula sa Caranglan, Nueva Ecija, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, anong nakikitang motibo sa krimen? Julius, napag-alaman nating magka-live-in itong dalawang biktima at itong ang babae naghain pala ng reklamong carnapping at robbery laban sa kanyang sariling anak. At isa yan sa mga impormasyong kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ng mga pulis hinggil sa masalimuot na insidente. Sa loob ng bus na ito na binabagtas ang kalsada ng Caranglan, Nueva Ecija, nakaupo sa unahan ang isang babaeng natutulog at kasama niyang lalaki. Maya-maya, biglang tumayo at lumapit ang dalawang lalaki mula sa dulo ng bus sa Kapumara. Kitang-kita ang pagbunot nila ng baril saka ang malapitang pagbaril sa ulo ng dalawang pasahero. Masyadong brutal ang krimen kaya hindi na namin ito ipinakita ng buo. Dead on the spot ang dalawang binaril. Ang mga sospek, sinigawan pa ang driver para buksan ang pintuan. Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo! Buksan mo na! Ang tagal mo? Ayaw mo buksan? Buksan mo! Buksan mo! Pagkababa ng mga salarin, umarangkada ulit ang bus. Maririnig ang iyakan ng mga pasahero. Sa hospital po, kuya. Base sa investigasyon, magkarelasyon ng mga biktimang nagkakilala lamang sa social media, bagamat may kanya-kanya silang pamilya. Sumakay sila ng bus sa Kawayan Isabela papunta sa ng Tarlac. Bumiyahe ito ng halos 3 oras, saka naman sumakay ang mga sospek pagdating sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Mahigit 2 oras ding magkasama sa loob ng bus ang mga sospek at biktima, hanggang sa may sakatuparan ang pagpatay pagdating sa Caranglan, Nueva Ecija. Sa bulubunduking bahaging ito ng Maharlika Highway, pumara ang mga sospek matapos ang pamamaril. Walang signal ng telepono dito sa lugar at wala rin masyadong bahay dito sa paligid. Ayon sa mga pulis, pagkababa ng mga gunmen ay dumiretso sila sa isang ilog saka pumanik daw ng bundok. Ang isa pang napansin ng mga otoridad ay may sasakyan naman daw mga biktima. Pero nag-commute sila papuntang Tarlac para kumuha ng alahas na nagkakahalaga ng ₱250,000. Tingin ng mga pulis, may iniiwasan ng dalawa kaya sila nag-bus. Dagdag pa ng mga otoridad, posibleng gun for hire ang dumali sa mga biktima.
well executed yung pagkagagawa nila, sinabayan nila sa sasakyan at saka bumaba sila doon sa lugar kung saan hindi sila madetect ng mga kapulisan. Lalong-lalo na doon sa sinasabi natin na parting may ilog. Patuloy ang backtracking at profiling ng Nueva Ecija Police. Pero sa paunang pagsisiyasat, posibleng personal na galit ang motibo. At isa sa kanilang posibleng persons of interest ay ang mismong anak ng biktimang babae. Sa dokumentong nakuha ng News 5, nito lamang Abril ay sinampa ng biktima ang kanyang sariling anak para sa mga reklamong robbery at kidnapping. Nakulong at nakapagpiyansa naman ang anak. Kasunod niyan, kinumpirma raw sa mga pulis ng anak ng biktimang lalaki na may natatanggap na itong death threats. Isa ring kaanak naman ng babaeng biktima ang nagpatotoo sa alitan ng mag-ina. Simula nung galing na ng Canada, parang hindi na yata sila okay yung anak niya. Hindi sila nag-uusap, di ba? Ang pamilya kailangan nandun yung bonding, di ba? Hindi ko na nakikita yun. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ang panig ng anak ng biktima. Patuloy naman ang pagtugis sa dalawang namaril. Nakahold naman muna sa mga pulis ang bus kung saan nangyari ang krimen. Tumangging humarap sa kamera ang bus driver dahil sa labis na takot. Julius, tumanggi na yung mga naulila ng biktima na ipa-autopsy pa ang mga bangkay nito. Nananatili pa rin sa punerarya dito sa bayan ng Caranglan yung labi ng biktimang babae na nakatakdang iburol sa kanilang bahay sa may Kawayan City sa Isabela, habang yung labi naman ng biktimang lalaki ay nauna ng ibiniyahe papuntang Tarlac City. At sa ngayon, nakikita yung sa aking likuran, nakaparada pa nga rin yung bus na sinakyan ng mga biktima at ng sospek habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Nueva Ecija Police hinggil dito sa insidente. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Kaugnay pa rin ang balitang yan, pinag-aaralan na ng PNP na ibalik ang mga bus marshal. Partikular na sa mga mahahaba ang binabiyahe gaya ng mga pauwi at galing probinsya. Pabor sa ideyang yan ang ilang bus drivers at operators na nakausap ng News 5. Pero sana raw nakasibilyan ang mga bus marshal at hindi nakikita ang baril para hindi naman magdulot ng takot sa mga pasahero. Bukod dyan, pinag-iisipan din ng PNP ang paglalagay sa mga bus terminal ng mga asong kayang umamoy ng bomba at droga. Ikukonsulta pa rin yan sa mga namamahala ng mga bus terminal. We also have to take their position on this matter dahil itong kaso na ito is sabi nga kanina namang very alarming on our part at hindi ito yung unang pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals. Samantala, naglabas ang LTFRB ng show cause order sa kumpanyang may-ari ng bus kung saan nangyari ang pamamaril. Iimbestigahan kung tama ba ang rutang dinaanan ng naturang bus at kung nasunod ba ang memorandum circular kaugnay sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga pasahero. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.